Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba sa 1.6 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Saudi Arabia naglabas na ng mahigit sa 860 million pesos na indemnity checks bilang kabayaraan sa mga OFW na nawalan ng trabaho matapos na mabankrupt ang mga kumpanyang kanilang pinapasukan doon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa Davao City para pangunahan ang paglulunsad ng dalawang malalaking proyekto. Dating presidential spokesperson Harry Roque may impormasyon umano na malapit nang ilabas ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawang bus na tabunan sa landslide sa Maco, Davao de Oro, 11 tao sugatan. At dating presidente ng bansang Chile nasawi sa pagbagsak ng helicopter. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 7, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa base sa latest report ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, bumaba sa 1.6 million ang mga Pilipinong walang trabaho noong December 2023. Mas kakaunti ito kumpara sa 1.83 million na unemployment noong Nobyembre ng nakaraang taon. Dahil dito, bumagsak sa 3.1%. Ang unemployment rate noong December 2023 na mas mababa kumpara sa 4.3% na naitala sa kaparehong panahon noong 2022. Nagbigay ng nasa 868 million pesos na halaga ng indemnity checks ang Saudi Arabia bilang kabayaran sa mga overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho matapos na mabankrupt ang mga construction firm na kanilang pinapasukan doon. Sakop nito ang taong 2015 hanggang 2016. Sa isang video message, inianunsyo ni PBBM ang magandang balita para sa mga OFW at tiniyak ang patuloy na pagbabayad ng Saudi Arabia para sa mga OFW na nag-file ng claim sa insurance. Nais ko lang balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bangkarote nag-file ng claim sa insurance. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon nabayaran na. Ayon sa Pangulo, sa ngayon ay ipinoproseso na ng Overseas Filipino Bank at Land Bank of the Philippines ang indemnity checks. Nakababahala ang sunod-sunod na pagtatangkang pasukin ng umano'y hackers ang mga government websites. Kaugnay nito, pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government at pamunuan ng Philippine National Police ngayong araw sa Malacanang. At dito, tinalakay ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa cybercrime. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Palakasin ang cybersecurity. Ito ang mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang makausap ang Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police kasunod ng mga attempted hacking sa ilang government websites. Ayon sa Philippine National Police, dahil matagumpay umano ang kanilang kampanya kontra krimen batay sa pagbaba ng crime statistics, bibigyang pansin naman nila ngayon ang pagsawata sa cybercrimes. Kasama na dito ang mga hacking.
Although seemingly nakita natin na nag-improve yung crime statistics, that it went down by 10%. But as we dissected further these crime statistics, there is a need for us to focus on cyber crimes. Yun ang nakita natin na medyo tumaas as reported during the last quarter. Ayon sa PNP, nangunguna ngayon sa krimen na naisasagawa gamit ang internet ang swindling o estafa, illegal access, identity theft, online libel at ATM o credit card fraud. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., sinasanay na nila ang kanilang mga personnel sa police station o municipal level ukol sa paghawak ng kaso ng cybercrime o online crimes. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos, isang National Cybercrime Training Institute naman ang itatatag para sa mga pulis. Let's face it, talagang maraming nawawala, maraming pinapirate dahil sa sweldo. So, magkakaroon ngayon tayo sa Under Public Safety College ng National Cybercrime Training Institute. Muli naman nagbabala ang DILG at PNP ukol sa paglaganap ng scams online, lalo na ng love scam ngayong Pebrero. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinikayat ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga biktima ng deepfakes sa bansa na makipag-ugnayan sa kagawaran upang matanggal ang online material. Samantala, umapila naman ang isang cybersecurity analyst sa mga kongresista na magpasa ng batas upang ma-regulate ang paggamit ng artificial intelligence o AI sa bansa. Mula sa House of Representatives, ang detalye ihahatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, wala pa bang umiiral na batas kaugnay sa mga deepfakes? Aga, nakabinbin ngayon dito sa Kamara ang House Bill number 9425 na nagpapaliwanag kung ano ba yung deepfake at ang mga parusang ipapataw sa mga sangkot sa paggawa ng mapanganib na deepfakes. Tumutukoy ang deepfake sa paggamit ng artificial intelligence o AI upang i-manipulate ang mga larawan, videos at tunog. Hinikayat ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga biktima ng deepfakes na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan, partikular na sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council upang maalis ang online material. Kalinsabay naman ito, umaapela ang cybersecurity analyst na si Art Samaniego sa mga kongresista na magpasa rin ng batas kaugnay nga ng deepfakes. Ginawa nito ang pahayag sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng cyber attack sa ilang Philippine government websites ng Chinese hackers. Ayon kay Samaniego, napansin niyang wala pang batas laban sa deepfakes lalo na at papalapit na ang 2025 midterm elections. Batay naman kay DICT Undersecretary Jeffrey E.N.D., pinangangambahan ng lalo pang paglala ng ganitong fake news at disinformation, kaya iginigiit niya na posibleng hindi na matugunan yung pagdagsa ng request upang alisin ang AI-generated false statements at false news oras na mangyari ito. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tutol ang Philippine National Police na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., malaki ang naitulong ng task force sa paglaban sa insurgency sa bansa at maaari rin itong magamit sa ibang programa ng pamahalaan. Narito ang report ni Lea Ilagan. Humihina na ang pwersa ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Sa pinakahuling tala ng Armed Forces of the Philippines, nasa kabuoang 1,800 na lamang ang natitirang miyembro ng NPA sa bansa. 400 pa sa mga ito ay mayroong mga kaso. Habang ang dating 5 guerrilla front ng NPA, isa na lamang ang aktibo. 2 ang dismantled o nabuwag na at 2 ang hindi na aktibo. Sa kabila nito, hindi sang-ayon ang Philippine National Police na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., maaari namang i-divert na lamang sa ibang issue ang tututukan ng task force gaya ng unity and development na isinusulong din ng pamahalaan. In fact, what we are now pursuing is unity and development. So, in line with this, instead of pursuing yung kasi yung armed conflict medyo pawala na rin,
So we can shift. To this venue, yung whole of nation approach pa rin, we are now kumbaga shifting to this direction. Well, we have to sustain it. No? We have to ituloy natin, but now it will be focusing more on the unity and development. Una nang inirekomenda ni UN Special Rapporteur on Freedom on Opinion and Expression Irene Can sa pamahalaan ang pagbuwag ng NTF-ELCAC dahil hindi na umano ito napapanahon. Ang NTF-ELCAC ay binuo sa panahon ng Duterte administration na layong tuldukan ang problema ng bansa sa local communist insurgency. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas ang Department of Justice o DOJ hinggil sa rekomendasyon ng UN Special Rapporteur na magkaroon ng isang batas hinggil sa red tagging. Ngunit hindi naman sang-ayon ang DOJ sa sinabi ng UN official na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Narito ang report ni Dante Amento. Sa pagbisita sa Pilipinas na United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Can kamakailan, kasama sa kanyang inirekomenda ang pagkakaroon ng batas kaugnay sa red tagging at magkaroon ng paliwanag kung ano ba talaga ito. I've encouraged the National Human Rights Commission to speed up its work that it is now doing to define red tagging and to propose a legislation. Inamin ng Department of Justice o DOJ na wala pang umiiral na definisyon ang red tagging at wala ring batas na nagpaparusa rito, kaya mahirap na gawing kriminal ang nasabing akto. Binanggit na rin ni Irene Can sa kanyang mga statements nung nandito siya na wala naman talagang definition nung red tagging. Even in the UN, wala naman talagang definition. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, ang Kongreso ang siyang dapat magkaroon ng inisyatibo sa pagpapasa ng batas para sa red tagging. Sa criminal law po kasi, pag hindi natin alam kung ano yung bawal, hindi pwedeng maging criminal law yun. Dahil that will create a chilling effect. Pag sinabi lang natin na red tagging, ano ba talaga ang kahulugan nun? Samantala, tutol naman ang DOJ sa rekomendasyon ng UN official na buwagin ang Anti-Insurgency Agency ng pamahalaan, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Paliwanag ni Clavano, maayos itong gumagana sa nakaraang mga taon. We already have a plan, no? From NTF-ELCAC, which is a task force created to end local conflict, it will now turn into a Peace and Security Council when the time is right. So may timeline naman ho yun. So may phases eh. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumutang ang issue ng pagbuwag sa Task Force Davao dahil sa aligasyon ng umano'y pagdakip sa dating Pangulo. Mariin naman itong pinabulaanan ng pamunuan ng AFP at sinabing magdaragdag pa sila ng task force sa iba pang lugar sa bansa para mapanatili ang kapayapaan. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Tahas ang itinanggi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang aligasyong lumutang tungkol sa pagbuwag sa Task Force Davao. Sa isang pahayag, sinabi ni General Browner na sa halip, aniya ay magdaragdag pa ng puwersa sa mga lugar na kailangan ang kanilang presensya para mapanatili ang kapayapaan. Gusto ko rin pong sabihin na yung balita po na bubuwagin yung Task Force Davao ay hindi po totoo. Hindi po totoong bubuwagin natin yung Task Force Davao. Instead, magdadagdag pa ho tayo ng mga task forces sa mga lugar na talagang nangangailangan ng puwersa natin para mapanatili natin yung kapayapaan. Lumabas ang issue ng umano'y pagbuwag sa grupo dahil sa umuugong na napipinto umanong pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, Chief Public Affairs ng Armed Forces of the Philippines, ikinagulat nila ang lumutang na issue. Ako, I just want to emphasize doon sa disbanding of the Task Force Davao.
Honestly, nagulat kami doon at we don't know where it came from, basically. Itinanggi rin ng AFP na ang pakay ng pagpunta sa Mindanao nitong Sabado at Linggo ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ay ang pagbuwag sa task force. The Chief of Staff went to Davao last weekend, but his sole purpose was for three things. Look into the HADR, how the AFP will assist sa sakuna po na nangyayari sa Davao. Pangalawa po is yung operations po that is being conducted in Davao. And third is to look upon the welfare of the troops, their unwavering, to remind them of our unwavering commitment towards being united and professional. Ayon sa pamunuan ng AFP, hindi na kailangan ng loyalty check sa kanilang mga tauhan dahil mananatili sila sa kanilang mandato na nakasaad sa konstitusyon para protektahan ang territorial integrity ng bansa, kaugnay ng pinalulutang na usapin ng paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Mananatili rin sila sa kanilang misyon na protektahan ang mamamayan, pangalagaan ng Estado at ipagtanggol ang kalayaan ng bansa. I think the Chief of Staff has made very clear on his particular statement that we will be remaining, will remain loyal to the Constitution and of course to the chain of command. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naungkat sa Senado ang pagkaantala sa pag-decommission o pagdisarma sa mga dating rebelde na kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Samantala, bahagya namang nagpalitan ng salita sina Senator Raffy Tulfo at Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez dahil sa akusasyon ng katiwalian sa proseso. Nabunyag kasi sa pagdinig ang napakalaking discrepancy sa bilang ng mga rebeldeng nagbalik loob kumpara sa isinuko nilang mga armas. Narito ang report ni Harleen Delgado. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, pinuna ng ilang senador ang delay sa decommissioning process o pag-alis ng armas sa mga combatant ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na bahagi ng kanilang pagbabalik loob sa buhay sibilyan at sa komunidad. Giit ni Senator Amy Marcos, nasa 40,000 rebelde ang target ma-decommission, pero matapos ang ilang taon, nasa 26,000 pa lamang ang sumasailalim sa proseso. Paliwanag ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr., sinimulan nila ang decommissioning noong 2019, ngunit naantala ito dahil sa COVID-19 pandemic. Nangako itong tatapusin ang proseso bago ang unang eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa susunod na taon. We expect that the fourth phase to be carried out this year and completed within 2025. Ngunit na-question din ng mga senador kung bakit malaki ang agwat ng bilang ng mga nag-surrender na MILF combatants at ng mga isinukong armas. Mula sa 26,000 na decommissioned MILF combatants, mahigit 4,000 lamang ang isinukong mga armas. Tingin ng mga senador, dapat may isurrender na baril ang mga combatant bago tuluyang tanggapin at bigyan ng ayuda. Pero sabi ni Secretary Galvez, wala ito sa peace agreement at dumadaan din sa independent decommissioning body ang mga sumusukong rebelde. Ayon naman sa member ng MILF panel, sa ilalim anya ng kasunduan, ang mga armas lang na pagmamayari ng MILF ang kailangang isurrender at ilan sa mga ginagamit ng mga combatant, personal na armas o di naman kaya ipinahiram ng mga sympathizer. It is not really 1:1. Many of the weapons that the combatants used are not the organization's property. And therefore, there is another program to ensure that these privately owned weapons can also be submitted or given to the authorities. Hinala ni Senator Raffy Tulfo baka pinagkakakitaan umano ang pagbibigay ng 100,000 pesos na cash assistance sa kada combatant, bagay na mariing pinabulaanan ni Secretary Galvez. I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is meron pong mga tao diyan sa loob ng inyong organization.
take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. Sir, I beg to disagree na pagkakitaan po sa decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag nakapakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. I will show that we are not corrupt. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Ipinasusumite na ni Senator Jinggoy Estrada na siyang chairperson ng komite ang mga dokumento kaugnay nito para makumpirma kung talagang nagkaroon ng korupsyon o hindi. Tinalakay din ng Senate panel ang pagbibigay ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rebeldeng grupo na kailangan sang-ayunan ng 2 kapulungan ng Kongreso. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag na sinungaling ng vlogger na si Sas Rogando Sasot, si CESA Administrator Katrina Ponce Enrile, kasunod ng mga akusasyon nito na binabayaran umano ng China ang mga vlogger na kontra sa PBBM administration. Nauna nang pinaratangan ng CESA official si dating presidential spokesperson Martin Andanar na umano'y nasa likod ng pagbabayad sa mga vlogger na tumuligsa sa kasalukuyang administrasyon. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano yung sagot ng magkabilang panig hinggil dito sa issue? Aga bumuelta si Sas Rogando Sasot sa sinabi ni Katrina Ponce Enrile na isa siyang propagandistang ginagamit para siraan ang kasalukuyang administrasyon. Sa isang online post, giniit niyang hindi siya binabayaran ni dating Communication Secretary Martin Andanar at ng China. Tinawag niya ring sinungaling si Katrina. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na pahayag si Andanar hinggil sa mga paratang ni Katrina. Ngunit sa isang Facebook post, tila nagpasaring ang dating presidential spokesman laban sa mga akusasyon sa kanya. Nakalagay rito ang katagang fake news at mag-research na lang muna para hindi mapahiya at matawag aniyang mema o mayroon lang masabi. Matatanda ang tahasang pinangalanan ng anak ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, si Martin Andanar, na siya umanong sumusuporta sa mga propagandang pinalalaganap sa mga propagandang ipinalalaganap ng mga anti-Marcos Jr. vloggers. Ayon kay Katrina Ponce Enrile, na siyang Administrator at Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA, kasama ni Sasot ang vlogger na pinangalanan niyang Maharlika sa paninira sa Administrasyong Marcos. Ayon pa sa anak ni Enrile, siya na umano ang siyang nagbabayad sa mga anti-Marcos vlogger. Sa ngayon, aga wala pang tugon sa mga bagong pahayag ang kampo ni Enrile. Ayan muna ang update, aga. Salamat, Jed Neresina. Roundup Balita. Good news po para sa mga commuter. May handog na libreng sakay ngayong araw ang MRT Line 3 at LRT Line 2. Ayon sa Department of Transportation, ito ay bilang selebrasyon ng ika-125 anibersaryo ng ahensya. Nagsimula ang libreng sakay kaninang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muling ipagpapatuloy mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng nasa 3.41 billion pesos na budget para sa Department of Labor and Employment at Technical Education and Skills Development Authority. Ang pondo ay gagamitin para sa implementasyon ng Universal Access to Quality and Tertiary Education Act. Sa ilalim nito, libreng makakapag-aral ng ilang kurso sa kolehiyo ang mga mahihirap nating kababayan. Sa pagtayo ng DBM, maabot sa mahigit 74,000 na mga mag-aaral ang makikinabang sa programa sa ilalim ng school year 2024.
Pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa Quezon City upang bigyang daan ang gagawing selebrasyon ng Chinese New Year. Mag-uumpisa ang road closure ng alas 9 ng gabi ng February 8 at tatagal hanggang alas 2 ng hapon ng February 11, araw ng linggo. Sa abiso ng Quezon City Local Government, kabilang sa mga isasarang kalsada ang Del Monte Avenue, corner Matumtum Street. Gayon din ang G. Rojas Corner Banawi Street, pati na ang Linaw Street Corner Matumtum Street. Hindi rin muna maaaring daanan ng mga motorista ang Banawi Avenue Corner Santa Catalina Street, maging ang Santa Catalina Street Corner Linaw Street. Magpapatupad ang QCLGU ng traffic rerouting sa lugar sa tulong ng Traffic and Transport Management Department, katuwang ang Department of Public Order and Safety. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. 44% ng mga Filipino ang optimistic o positibo na bubuti ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Batayan sa resulta ng pinakabagong Social Weather Stations o SWS na ginawa noong December 8 to 11 noong nakaraang taon. Sa tanong na sa inyong opinyon, ano ang magiging uri ng inyong pamumuhay sa darating na 12 buwan? 44% ang nagsabi na mananatiling lamang. 5% ang nagsabi na mas lalala pa. Habang 7% ang hindi nagbigay ng tugon. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult respondents. Nasa Davao City ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang saksihan ang paglulunsad ng ilang malalaking proyekto. Inalam rin ng Pangulo ang sitwasyon sa mga binahang lugar sa Mindanao. Mula sa Davao City, naroroon ang ating senior correspondent na si Nel Mariboho live. Nel, ano-anong mga proyekto ito at kamusta yung pagbisita ng Pangulo dyan sa Mindanao? Yes, apat na event ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Davao City. At ang unang pinuntahan ng Pangulo ay itong inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project sa Apo Agua Treatment Plant. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ito upang makadagdag sa supply ng tubig sa Davao. Ang mga ganitong proyekto niya ay makatutulong upang matiyak ang water security. What this demonstrates is a proven approach in battling water scarcity, which is no longer a seasonal challenge, but a perpetual threat that comes with climate change. Pangalawang pinuntahan ni PBBM itong pamamahagi ng e-titles ng Department of Agrarian Reform at kasalukuyang nagbibigay siya ng talumpati sa oras na ito. At pagkatapos ito ay dadaluhan naman ng Pangulo itong 125th founding anniversary celebration ng Department of Transportation dito sa Davao. Sasaksihan rin niya itong ceremonial signing para sa Davao Public Transportation Modernization Project. At pagkatapos ito ay base sa ating impormasyon ay magkakaroon ng situational briefing si Pangulong Marcos ukol nga dito sa nangyaring mga pagbaha sa Mindanao at inaasahan natin na pagkatapos nito ay magkakaroon ng press briefing si Pangulong Marcos dito sa Davao City. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Nel Mariboho. Nanawagan si House Senior Deputy Speaker Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales sa mga senador na pigilan na ang personal na paninira sa gitna ng bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng People's Initiative Campaign upang amyendahan ang saligang batas. Samantala, handa naman ang Kamara na makipagpulong sa Senado upang maayos ang hindi pagkakaunawaan. Narito ang ulat ni Rosalie Coors. Aminado ang mga kongresista na nasaktan ang kanilang kalooban sa mga pahayag ng mga senador laban sa Kamara at kay Speaker Martin Romualdez.
Ito ang dahilan kung bakit ipinasa ang House Resolution number 1562 na nagpapahayag ng pagkakaisa at suporta sa liderato ng House of Representatives. Itinataguyod din ng resolusyong ito ang integridad ng House of Representatives sa gitna ng pag-atake ng Senado na ayon sa mga mambabatas ay paglabag sa prinsipyo ng interparliamentary courtesy at panghimasok sa legislative at constituent functions. Masakit po as a party list member dahil yung sinasabi nila na party list lang kayo, district congressman lang kayo. Napakasakit po nun. Unang-una, yung nagsasalita nun, saan ba sila nanggaling? Di ba naging congressman din siya? Naging party list din siya? We didn't start it, and we have no intention of prolonging this. If you take affront by our mere expression of our sincere sentiments, I think we should be mature enough. We are fully aware that this is an irregular situation. And this is detrimental to our country. I'm so sorry, but it's happening. Kaya naman nanawagan na si House Senior Deputy Speaker, Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales sa mga senador na itigil na ang personal na paninira. Mga senador, kung pwede po, tigilan na ang itong personal na paninira sa aming speaker. Ayaw na po naming lumalim ito. Tigilan nyo na po ang paninira, ang mga pangit pakinggan na hindi pwedeng gayahin ng susunod na henerasyon. Kaya sa inyong lahat, magtrabaho po tayo ng maayos. Marami po tayong problema. Kasabay nito nagpahayag ng kahandaan ng mga kongresista na makipag-usap sa kanilang counterparts sa Senado upang matapos na ang bangayan sa pagitan ng dalawang kapulungan. Ginawa ng mga ito ang pahayag matapos ang suhestyon ni Senator Jinggoy Estrada na mag-usap na ang liderato ng Kamara at Senado dahil sa issue. Kung gusto ng Senado, ng Senate President to meet with the Speaker of the House, the Speaker would always be willing. In fact, I know this for a fact, the Speaker for a couple of times exerted effort to update with our counterparts in the Senate. I think it's very clear the House is open to any form of dialogue. Kasabay nito ang patuloy pa ring panawagan ng mga kongresista na aksyonan ng mabilis ng mga senador ang resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng sa susunod na linggo na itutuloy ng Senado ang investigasyon sa kontrobersyal na People's Initiative. Ayon kay Senator Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, nakaschedule na sa February 13 ang ikatlong pagdinig. Isa sa inaasahan ng senadora na dumalo sa pagdinig ang isang attorney Anthony Abad na siyang nakapangalan sa signature forms na unang kumalat sa mga bara-barangay. Nais din ng senadora na ipaliwanag ng grupong People's Initiative for Reform and Modernization Action o PIRMA ang breakdown ng 55 million pesos na ginastos para sa pro-charter change TV advertisement na EDSA Puera. Inihayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na may natanggap siyang impormasyon na malapit na umanong ilabas ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa nito, maaring galing ang arrest warrant sa International Criminal Court o sa lokal na korte. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, kanino umano galing itong impormasyon ni Attorney Roque ukol sa paglalabas ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte? Aga sa naging pahayag kagabi ni dating Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, mayroon anya siyang tatlong mapagkakatiwalaang source na pinanggagalingan dito sa kanyang nakuhang impormasyon at mayroon pa nga daw dito aga ay nagtatrabaho mismo sa gobyerno. Hindi pinangalanan ni Roque kung sino-sino ang mga ito. Ayon pa kay Roque, sa nakuha niyang impormasyon,
Malapit na nga raw na ilabas ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat hindi pa malinaw kung ito ay galing sa International Criminal Court o ICC. Binigyang diin pa ni Roque na hindi dapat baliwalain ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tapos na ang investigasyon ng ICC. Si Trillanes ay isa sa mga complainant sa ICC. Hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng 3 iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bagamat sa nakuhaan niya niyang impormasyon, hindi naman daw kasama si Vice President Sara Duterte sa warrant. Dagdag pa ni Roque, may nakuha rin siyang impormasyon na maaaring manggaling dito sa Korte sa Pilipinas ang arrest warrant. Isa sa tinitingnan ng dating opisyal na posibleng kasuhan ng sedition ang dating presidente dahil sa pahayag nitong kakalas o hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasunod na rin ito ng mga pahayag ng mga dating cabinet secretary mismo ng dating Pangulo na sina Secretary Eduardo Anyo at Secretary Carlito Galvez Jr. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ang territorial integrity ng Pilipinas. Maging ang isyu ng pagbuwag din umano sa Task Force Davao ay nakarating na rin sa kanya na mainit na usapin ngayon sa lugar. Agay, ibinabala naman ni dating Secretary Roque na pagka ginawa na magkaroon ng arrest warrant, either ito ay galing sa International Criminal Court o ICC o dito sa lokal na korte sa Pilipinas, ay maaring magkakagulong nga aga sa dahil sinasabi nitong napakarami pa namang supporter hanggang ngayon ng dating presidente. Kaya ang nakita niyang solusyon dito ngayon aga para matigil itong issue ay maglabas ng isang memorandum circular ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-uutos na hindi makipagtulungan sa ICC at gayon din walang isisilbing arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan mo ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Naghain ng reklamo sa Ombudsman ang transport group na Manibela laban sa mga opisyal ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ngayong araw. Giit ng Manibela, hindi umano dumaan sa due process at public consultation ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez Live. JP, sino-sino ang mga opisyal ng gobyerno ang sinampahan ng reklamo ng Manibela? Aga, ang sinampahan ng kaso ng Manibela sa Office of the Ombudsman ay yung mga opisyal ng gobyerno na pangunahing nagpapatupad nitong Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Nagsampa nga ng reklamo ngayong umaga ang transport leader ng grupong Manibela na si Mar Valbuena sa Office of the Ombudsman. Laban ito sa mga opisyal ng pamahalaan na nagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Pangunahin dito si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, Office of the Transportation Cooperatives Andy Ortega, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis III at mga board members ng LTFRB. Kasama sa mga kasong isinampa ng Manibela ang paglabag sa Section 1, Article 3 ng Konstitusyon. Naniniwala ang Manibela na inalisan ng kabuhayan ng mga opisyal ng gobyerno ang mga jeepney drivers at operators dahil sa pagpapatupad ng PUVMP. Kaugnay din ito ng Memorandum Circular na inilabas noong December 14, 2023 kung saan dapat mag-consolidate ang mga operator bago ang deadline na December 31. Wala umanong naging konsultasyon sa mga transport sector nang ipalabas ang memorandum na ito. Ang hiling ng Manibela sa Ombudsman ay masuspindi muna ang mga opisyal ng DOTR kapag didinggin na ang kanilang kaso. Kaninang umaga, nagsama-sama ang mga miyembro ng Manibela mula sa iba't ibang parte ng Metro Manila.
at nagsagawa sila ng programa sa harap ng Office of the Ombudsman para muling ipanawagan ang pagbasura sa PUVMP. Bago mag-alas 12 ng tanghali ngayon ay nagsialisa na sila at naging mapayapa naman ang naging protesta. Ayon sa Manibela, inaasahan nilang maglalabas pa rin ang Supreme Court ng temporary restraining order laban sa PUVMP. Pero kapag nila wala pa ring TRO pagsapit ng April 30 ngayong taon, ay muli silang magsasagawa ng mga kilos protesta. Sa ngayon, inaabangan pa natin aga yung magiging tugon naman ng transportation officials hinggil nga dito sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, JP Nunez. Inatasan ng Department of Interior and Local Government ang mga local government executives na ipatupad ang pagbabawal sa mga tricycle at pedicabs sa mga pangunahing lansangan sa bansa. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, takaw aksidente kung sumasabay ang mga ito sa mga malalaking sasakyan na dumadaan sa mga national highway. Ang detalye alamin natin kay Lea Ilagan live. Lea, anong bili ng DILG sa mga LGU hinggil dito sa pagbabawal ng mga tricycle at pedicabs sa national highway? Magandang tanghali sa iyo, Aga, dahil nga sa mga nangyayaring aksidente na kinasasangkutan ng mga tricycle, pedicabs, e-bike at bike, ipinaalala ng Department of Interior and Local Government sa mga local chief executives ang pagbabawal sa mga main road ng naturang mga sasakyan. Base sa inilabas na pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos, masyadong delikado hindi lamang sa mga driver kundi maging sa mga pasahero kapag nakikipagsabayan ang mga tricycle, bike, pedicab at e-bike sa lansangan. Pebrero 2020 pa naglabas ng Memorandum Circular ang DILG kaugnay nga sa pagbabawal ng naturang mga sasakyan sa national highways. Kaya naman utos ng DILG sa mga LGU na muling buhayin ang kanilang Tricycle Task Force para sa paglalagay ng mga tricycle route plan at maging ang mga probisyon na maaaring maging multa at parusa sa mga hindi susunod dito. Nabahala ang DILG kasunod ng mataas na aksidente na kinasasangkutan ng bike at e-bike na umabot sa 2,829 noong 2022. Habang nasa 2,241 naman ang naitalang aksidente na kinasasangkutan naman ng mga tricycle ng kaparehong taon. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga casualties at mga residenteng apektado ng combined shear line at buntot ng low pressure area. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 18 ang nasawi dahil sa epekto ng mga pagbaha at landslide sa rehiyon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, anong lugar ba sa Mindanao yung pinaka-apektado ng mga pag-ulan at pagbaha sa Mindanao? Aga ang Region 11 ang lubhang napuruhan nitong mga pag-ulan at pagbaha sa Mindanao. Nasa 949,000 na individual ang apektado o katumbas siya ng 234,000 na families. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 18 ang nasawi sa combined shear line at trap ng low pressure area na nararanasan sa Mindanao. Lahat yan ay galing sa Region 11. 11 naman ang nasaktan at may 3 pa ang nawawala. Umabot na rin sa 1,267,262 individual ang apektado ng pag-ulan, pagbaha at landslide o katumbas siya ng 326,815 families mula sa Regions 10, 11, 12, Caraga at Barm. Nasa 723 na barangay rin ang mga apektado, nakapagtala rin ng 47 landslide sa Region 11 at Caraga. Samantala, nasa 289 pa rin ang mga lugar na kasalukuyang binabaha. Ang pinsala sa agrikultura, Aga, umabot na sa 289,672,775.68 pesos at
mahigit na 1,300 hektarya ang apektadong lupang sakahan. Sa infrastruktura, nasa 226,018,000 na ang estimated damage. Samantala, ang assistance na naipaabot ng pamahalaan ay nasa 99,262,240 pesos mula sa Office of the Civil Defense, DSWD, Department of Health, mga non-government organization at local government unit. Samantala, Aga, hindi pa kasama sa bilang na yan yung mga apektado ng landslide doon sa Maco, Davao de Oro dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang rescue operation doon at pinangangambahan na marami pa rin natrap doon dahil bukod sa 2 bus, meron pang mga bahay na natabunan dahil residential area ang lugar. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga Davaoenyo bunsod ng masamang panahon na nararanasan sa Davao Region noong nakaraang linggo. Kagabi, isa na namang matinding landslide ang naitala sa Masara Maco, Davao de Oro kung saan 2 bus na may mga sakay na pasahero ang natabunan ng lupa. Mula sa Tagum City, makibalita tayo kay Lucille Lloren live. Lucille, may bilang na ba kung ilan yung nasaktan at kung may mga nasawi sa insidente? Aga, sa initial report ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Maco, nasa 11 ang mga sugatan. Pero hanggang sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung may mga nasawi sa insidente. Naitala ang landslide sa Zone 1 Barangay Masara pasado alas 7 ng gabi nitong Miyerkules or nitong Martes. Gumuho ang lupa kasunod ng ilang araw ng mga pag-ulan sa Davao Region na dala ng trough ng low pressure area. Sa videong kuha ng isang netizen, makikitang nagkukumahog sa paghuhukay ang mga rumeresponde sa lalaking ito na nanghihina at sugatan matapos matabunan. Wano pa din. Sa pangalan natin. Wano. Aga, sa inisyal na ulat ng MDRRMO, 2 bus ng isang mining company na may mga sakay ang mga biktima ng pagguho. May isang jeep rin umanong natabunan at ilan pang mga residente sa lugar. Wala pang kumpirmadong ulat kung ilan ang kabuang bilang ng mga biktima. Pero ayon sa Eastern Mindanao Command, sa 86 na natabunan, 45 na ang mga na-rescue. Ongoing pa rin ang search and rescue operation sa kasalukuyan. Dahil sa landslide, sa pilitang pinalika sa mas ligtas na lugar ang mga taga-barangay Masara. Gayon din ang mga kalapit na barangay Mainit, Tagbaros, Elizalde at Panibasan. Sa report ng Mawa Police Station, umabot sa mahigit 300 individual ang lumikas. Sinuspende rin muna ngayong araw ang klase sa lahat ng mga paaralan sa bayan ng Maco. At yan muna ang latest mula dito, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lucille Lloren. Patuloy ang isinasagawang pag-apula ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection Cordillera sa mga naitalang forest fire sa lalawigan ng Benguet at Mountain Province. Ayon sa BFP Cordillera, umabot na sa higit 200 hektarya ng kabundukan ang nasunog bunsod ng forest fire sa loob lamang ng 2 buwan ngayong taon. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano-anong lugar pa sa Cordillera yung hanggang ngayon ay apektado ng forest fire? Yes, Aga, patuloy ang pag-apula ngayon ng Bureau of Fire Protection Mountain Province ang forest fire na naitala sa lugar kabilang na dito ang Mount Pukis at sa Sitio Falling at Kagubatan sa Itogon, Benguet. Umabot na nga sa higit 200 hektarya ng kabundukan sa Benguet at Mountain Province ang nasunog dahil sa forest fire. Ayon kay Fire Inspector Bernard Bravo ng Bureau of Fire Protection Cordillera, ang Chief ng Investigation and Intelligence Section, ang Itogon, Benguet ang may naitalang pinakamalawak na hektarya ng kagubatan ang naapektuhan. Sumunod ang kabundukang bahagi ng Bontoc, Mountain Province kung saan nasa 35 hectares ang nasunog sa Mount Pukis na nagsimulang masunog noong February
habang nasa 30 hektarya naman ang naapektuhan sa Sitio Falling na nagsimulang masunog noong February 6. Patuloy na nagsasagawa ng pagsugpo sa sunog ang Bureau of Fire Protection sa Benguet sa insidente ng sunog sa kagubatan sa Itogon. Ang mga tauhan ng BFP Benguet Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Jessie Anasio at Deputy Provincial Fire Marshal Mary Grace Balaaw aktibong nagpapatibay sa patuloy na pagsusumikap na paglaban sa sunog sa kagubatan sa bulubunduking lugar ng Itogon. Ang Philippine Air Force Tactical Operations Group 1 at ang 505th Search and Rescue Group ay patuloy na nagsasagawa ng fire suppression sa pamamagitan ng Bambi Bucket Operation, habang ang mga tauhan ng BFP, komunidad at iba pang mga voluntaryo ay nagsasagawa rin ng pag-apula ng sunog sa grounds. Ang insidenteng naitala na forest fire naman sa Bukod, Benguet, ayon kay Fire Inspector Bravo ay nag-rekindle ang dating sunog na naitala noong January 2 sa lugar. Pangamba nila posible pa itong lumawak dahil sa malakas na ihip ng hangin at gawa na rin ng kawalan ng ulan sa mga nakalipas na buwan. Katunayan, hanggang ngayon ay inaapula pa rin ang forest fire sa Dalupirip sa Itogon, Benguet. Hindi pa rin tiyak aga sa ngayon ang dahilan ng sunog dahil pahirapan ang pag-apula nito lalo pat nasa bahaging itaas ng bundok ang mga natutupok. Ayan mo ng balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Inilunsad na ng Police Regional Office o PRO5 ang 20 kasurog motorcycle patrol bilang karagdagang magbabantay ng seguridad sa mga lansangan sa Bicol sa Camp Simeon Ola Legazpi City, Albay. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, sa Albay lang ba yan na maglalagay o magkakaroon ng motorcycle patrol ang PNP Region 5? Yes, Aga, ayon kay Police Regional Office o PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ilulunsad din ito sa bawat Police Provincial Office o PPO sa 6 na probinsya dito sa Bicol Region. Pagkatapos maumpisa ng Kasurug Cops Bike Patrol ng nakaraang buwan ng Enero, isa na namang karagdagang grupo ng motorcycle patrol na magmamantini ng seguridad ang inilunsad ng Police Regional Office o PRO5. 20 Kasurug Cops Motorcycle Patrol naman ang muling magpapatrolya sa mga pangunahing lansangan ng Daraga at Legazpi City. Pinangunahan ni PRO5 Police Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang ceremonial launching ng Kasurug Cops Motorcycle Patrol sa Camp Simeon Ola. This is another crime prevention strategy natin to beef up ng police presence sa street para yung mga taong mag-feel safe sila na they can go around even at night time na nandyan yung mga pulis sa paligid. Aga sa kaya ng mga motorsiklo ang magkakabady ng mga pulis na umikot sa pangunahing lansangan sa Legazpi City at Daraga. Layo na muling pagbuhay sa pagkapatrolya gamit ng motorsiklo ang maipatupad ang mabilisang responde ng mga alagad ng batas sa anumang mangyayaring krimen sa kanilang mga nasasakupan. Sana po suportahan nila ang pulis na nagsusumikap na ma-secure ang paligid, pero kailangan pa rin po natin yung tulong ng ating mga mamamayan paano nila i-report yung presensya kasi yung pulis hindi po sapat ang bilang natin. Ang mas marami po yung talagang nandyan sa paligid na mga peace-loving people natin, sir. Aga-aga ng Kasurug Cops Bike Patrol, ilulusot nga din ito sa iba't ibang Police Provincial Office o PPO sa probinsya dito sa buong Kabikulan. Yan ang balita mula din sa Bicol. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nasawi sa helicopter crash ang dating Pangulo ng Chile na si Sebastian Piñera. 2 terbinong naglingkod ang 74 na taong gulang na isa ring bilyonaryong negosyante. Samantala, 3 iba pang sakay ng aircraft ang nakaligtas naman sa sakuna nang bumagsak ang helicopter sa isang lawa malapit sa bayan ng Lago Ranco. Nagdeklara ng National Morning bunsod ng insidente. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 21,
versikulo 19 na nagsasabi, sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.